Happy Changyong Festival! Ayan guys, sa October 23 is day off na naman natin mga domestic helper. Ayan, so ano nga ba ang Changyong Festival? So Changyong Festival is isa ito sa mga benepisyo na natatanggap ng mga domestic helper dito sa Hong Kong, which is aside from Sundays guys, is holiday po ito ng mga Chinese na tinatawag natin Changyong Festival or yung Double Night Festival. So bakit nga ba natawag na Double Night Festival? So guys, ako kasi guys, pag may festival, nagbabasa-basa ako about sa festival, kung ano yung meron sa festival na iyon. So binabasa ko yung legend kung bakit ganito, bakit may festival na ganyan, like Dragon Boat Festival. Ano nga ba ang Changyong Festival? Siyempre hindi natin maintindihan. So nagka-curious ako guys na i-research kung ano nga ba yung mga festival nila ngayon. Kagaya sa atin, meron tayong mga sineselebrate na anong tawag nito? Buwan ng wika, mga ganyan. Meron pong mga legend at pinanggaligan yung mga yan. Kaya natin sineselebrate or ginugunita natin yung araw na special na yan. At kadalasan wala tayong pasok. So holiday yan. So punta tayo sa Changyong Festival. So guys, aside from sa mga tips na binibigay ko about domestic helper is alamin naman natin kung ano yung Changyong Festival. So kailangan din may idea tayo kung bakit natin holiday yung ganun. So kasali yan sa ating statutory holidays. So yun guys, Changyong Festival is tinatawag din na double night. Kasi nga, double night dahil sineselebrate o ginugunita nila ito sa ika-siyam na buwan sa Chinese calendar. So magkaiba yung Chinese calendar at Western calendar. So iba po yung bilang nila doon. Ika-siyam na araw. Ika-siyam na araw sa ika-siyam na buwan. Ayan, ng kalendaryo ng mga Chinese. Kaya po double night. Ayan, kaya po double night yung tawag nila doon. So Changyong Festival ay tinatawag ding double night festival. So ang Changyong Festival guys is ito yung mga araw ng mga ancestors, yung ating kanilang mga ninuno na kadalasan is namatay na or hindi lang sa mga namatay, sa mga matatanda ngayon na nabuhay pa. Ito yung Senior Citizens Day na tinatawag. So guys, unang panahon, yung pinaka legend is, so isang propeta or master ang nag-utos sa kanyang alagad, si Mr. Han pang pangalan, na magdala ng chrysanthemum wine sa bundok kasama ang kanyang family, na kung kapag hindi siya pumunta sa bundok at umakyat sa bundok at nag-alay ng chrysanthemum wine is pagbalik niya, mamamatay lahat ng kanyang mga alaga at ang village. So ganyan guys, kailangan gawin niya iyon. So mula noon, yung mga tao is nagpupunta sa bundok para mag-alay ng chrysanthemum wine at maalala nila yung mga ancestors nila. So pumupunta sila sa bundok para mag-alay ng chrysanthemum wine as respect sa kanilang mga ancestors. So kaya ngayon is, kung makikita nyo, mapapansin nyo, kapag Changyong Festival is marami pong umakyat sa bundok, marami pong nag-hiking. Kaya ang kagandahan kapag ganitong Changyong Festivals is maswerte po sa kanila ang umakyat sa mga bundok, lalo na yung mga matatayog. Kaya sa Sunday, sa Monday, October 23 is balak ko pong mag-hiking. Sana maganda ang weather at hindi uulan. So yan po yung fortune sa kanila na umakyat sa bundok at mag-alay ng chrysanthemum wine or mag-hiking. Yun po yung magandang gawin sa Changyong Festival at uminom ng chrysanthemum drinks. Meron tayong chrysanthemum tea, chrysanthemum wine, at ano pa yung pagkain po na maswerte sa kanilang kainin is yung chrysanthemum cakes. So yan, kumakain po silang chrysanthemum cake dahil swerte po iyon sa araw ng Changyong Festival. And aside from that is mga kites, yung mga kites, nagpapalipad po sila ng kites. Ano bang Tagalog ng kites? Nakalimutan ko, ng saranggola. Ayan, pero hindi po pwedeng malas po sa kanila na pulutin yung mga saranggola na nahulog na. So hindi nila po pulutin yan. So hindi po magandang pangitain para sa kanila. And then guys, ang kasabihan pa is yung chrysanthemum flowers, mga bulaklak. Ayan. So makikita nyo sa
Monday, so October 23, is bumibili sila ng mga chrysanthemum flowers na nilalagay nila sa bahay nila dahil maswerte po yun. So yun guys, and then ginagalang nila syempre as a respect sa mga senior citizens. Kaya nga po tinawag na double night is araw ito ng mga senior citizen, as nasabi ko po kanina, at sa mga ancestors. At saka kung mapapansin nyo po is nasa hills or nasa mga bundok yung kanilang mga sementeryo. Ayan, mapansin nyo is sa mga bundok yung sementeryo nila. And then sa panahon ng Chungyung Festival is ang mga pamilya is nagsiselebrate sila, nagsasama-sama sila para bumisita sa mga sementeryo. So bali ito po yung Chungyung Festival or double night festival nila is parang sa atin is ito yung pista ng patay. Kasi guys, ang Halloween sa kanila is hindi po nila sineselebrate. Wala pong pista ng patay sa kanila. So, pang western lang yung pista ng patay. At Halloween, wala po sa kanila. So, bali ito po yung kapistahan ng mga patay sa kanila. Ito yung Chungyung Festival or Double Night Festival. So, sineselebrate nila tuwing ikasyam at sineselebrate nila tuwing ikasyam na buwan sa ikasyam na araw ng buwan na iyon. So yun po yung tinatawag nilang Double Night Festival, kaya po nila tinawag itong Chungyung Festival. So yan lang guys, sana may natutunan kayo sa konting ideas at tungkol sa Chungyung Festival na to. So hindi lang natin dapat alam yung mga karapatan natin bilang isang domestic helper, alamin natin din yung mga kultura nila, yung mga kung saan nanggaling yung ganito, bakit sila may laisi. Ang ganda po ng kwento nila kasi nakita ko po is napaka-unique. Maganda yung culture talaga ng Chinese, and na-appreciate ko talaga dahil na-enjoy ko din ang pag-stay ko dito bilang isang domestic helper dahil habang nagtatagal is napapamahal ako sa kanilang kultura. Na-appreciate ko talaga. So yun lang, and enjoy po ang holiday natin. Ayan, sa mga papunta dito, I hope na nakapulot kayo ng konting magandang idea about sa mga festival. Isa sa mga festival ng Hong Kong, ang Chungyung Festival or Double Night Festival. Enjoy mga kunyang sa inyong holiday. So meron tayong 2 days holiday, Sunday and Monday. Ayan, bye-bye!